Tyler Hero nagpaulan ng 3-pointers laban sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan Lakers, lumalabas na talaga ang problema ng kanilang kupunan sa kawalan ng mga defensive players, lalo na ang isang big man. Paano ba naman sa kabila ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers dito sa Miami Heat sa score na 134-93? Makikita mo na talaga ang kawalan ng Lakers sa depensa. Hinayaan ba naman nila ang Miami Heat na matambakan sila ng 41 points? Paano ba naman hindi matatambakan itong Los Angeles Lakers? Ay hinayaan nila ang Miami Heat na mag-dominate pagdating sa pagkuha ng mga rebounds. Na kung saan ay gumawa lang naman itong Miami Heat ng 56 total rebounds habang sa Lakers ay meron lang silang 40 total rebounds. Malaki din ang lamang ng Miami Heat pagdating sa assist sa Los Angeles Lakers. Lalo at gumawa lang naman ang Miami Heat ng 40 assist habang sa Lakers ay meron lang silang 29 assist sa buong laro. Pero ang area talaga na kung saan nag-dominate itong Miami Heat ay pagdating sa kanilang 3-point shooting. Paulanan ba naman ng Miami ang Lakers ng mga tres? Na gumawa nga sila kanina ng 24 out of 47 3-pointers. Habang sa Lakers ay meron lang silang 5 out of 22 3-pointers. Kaya sa area pa lang na ito mga idol ay maluwag ang naging depensa ng Lakers sa mga shooter ng Miami Heat. Kapansin-pansin din kasi ang kahinaan ng depensa ng Los Angeles Lakers. Masyado kasi silang nagpo-focus sa depensa sa ilalim kaya malimit na na-o-open ang labas para sa Miami Heat. Isa pa ay mahina ang depensa ng Lakers sa kanilang backcourt. Katunayan ay makailang beses na nakagawa ng fast break points na walang bantay ang Miami Heat. Isa na nga din sa dahilan dito ay ang kawalan ni Austin Reeves, na alam naman natin na hindi kilala bilang mga defensive players itong sila Dalton Knecht at D'Angelo Russell. Isa pa nga sa naging problema ng Los Angeles Lakers ay ang kawalan ng contribution mula sa kanilang all-star big man na si Anthony Davis. Lalo at gumawa nga lang ito kanina ng 8.7 rebounds at 5 assists. Ang problema pa kay Anthony Davis ay wala ito sa mood para dumipensa kanina. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit mas mataas ang field goals percentage ng Miami Heat. Pero ang pinaka naging problema talaga ng Los Angeles Lakers kanina ay itong si Tyler Hero. Paano ba naman ay gumawa lang naman ito ng 31.5 rebounds na may 4 assists? Meron lang naman itong 9 out of 16 shooting beyond the arc laban sa Lakers kanina. Ang malupit pa nito ay positive lahat ng players ng Miami Heat sa plus-minus. Kabaliktaran naman ito para sa Los Angeles Lakers na lahat ng kanilang mga players ay nasa negative sa plus-minus. Nasa naging post-game interview nga nitong si JJ Redick, ay sobra nga daw itong nadismaya sa naging performance ng kanyang kupunan laban sa Miami Heat. Nagkamali nga daw itong si JJ Redick lalo at akala niya nga daw ay handa ang Lakers na lumaban pero hindi pala. Para pa kay JJ Redick ay wala nga daw siyang kakayahan physically na makialam sa loob ng court. Ito ay para ayusin ang kanyang mga players at sa kung ano man ang nangyayari. Hindi naman daw sinisisi ni JJ Redick ang kanyang mga players. Pero sana daw ay magkaroon sila ng responsibilidad sa loob ng court kapag sila ay naglalaro. Lalo at wala daw sense mula kay JJ Redick na nasa kanilang mga players na nga daw ito. Ito daw ang laging sinasabi ni JJ Redick sa kanilang huddle. Pero hindi niya nga daw ito maramdaman sa kanyang mga players kung ano ang kanilang palaging pinag-uusapan. Ito nga mga idol ang mga sinabi ni JJ Redick. Lalo at para sa kanya ay hindi niya magawang tulungan ang kanyang kupunan physically. Tangi nga lang magagawa ni JJ Redick ay ang mag-adjust at magbigay ng payo sa kanyang mga players kapag nagsisimula na ang laro. Kaya wala na sa control ni JJ Redick kung papaano ang magiging performance ng kanyang mga players. Na malaking kawalan din talaga para sa kanilang kupunan ang kawalan ng kanilang mga key rotational players. Pero kayo ba mga idol? Ano ang masasabi nyo dito sa Los Angeles Lakers?